Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Miss Angel Di Pakibot kasama si Binibining Joanne Kaalanda at ngayon ay tatalakayin namin ang isang natatanging pangkat etniko sa Pilipinas mula sa Timog Mindanao, ang mga taga-Kaulo. Ngayon narito ang balangkas ng aming paksa. At mayroon din tayo rito mga layunin na kung saan sa pagtatapos ng aralin ay inaasahang makakamit ninyo ang mga sumusunod. Ngayon ay aalamin natin ang pagkakakilanlan at kasaysayan ng mga taga-Kaulo. Ang taga-Kaulo ay isang katutubong pangkat mula sa Timog Mindanao, partikular na sa mga lalawigan ng Davao del Sur, Davao Occidental at Sarangani. At ang salitang taga-Kaulo ay nangangahulugang people of the headwaters. Ito ay tumutukoy sa mga taong naninirahan sa ulo o pinagmula ng tubig dahil matagal na rin silang naninirahan malapit sa mga ilog at bati sa kabundukan. Ang mga taga-Kaulo ay kilala rin sa iba pang pangalan gaya ng Saka, Kagan, Laok at Kalagan. Ngayon ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng taga-Kaulo at Kalagan? Ayon sa pag-aaral ni Faye Cooper Cole na pinamagatang The Wild Tribes of Davao District, Mindanao noong 1913, ang Kalagan ay tumutukoy sa mga taga-Kaulo na na-convert na sa Islam. Ngunit maliban sa relihiyon, sila pa rin ay mayroong parehong kultura at tradisyon. Ang mga taga-Kaulo rin ay orihinal na nagmula sa kanlurang bahagi ng Gulpo ng Davao at timog ng Bundok Apo. Ngayon ay naninirahan na rin sila sa Malalag, Salayes, Talaguton Rivers, Santa Maria at sa Malita. Bukod diyan, ang mga taga-Kaulo ay kilala rin sa kanilang masisikip na kasuotan na gawa sa pula at dilaw na guhit-guhit na tela at karamihan sa kanila ay may buhok na kulot sa maliit na hibla at may ipin na itim. At karaniwan din sa kanila ang pag-aahit ng kilay, yung pagtatato sa kanilang kaliwang bisig at isa sa katangian rin ng mga taga-Kaulo ay ang pagiging marahas sapagkat madalas talaga silang nakikipagdigmaan sa isa't isa. Subalit, kahit na ganyan ay kapansin pa rin ang kanilang pagkakapareho sa anyo, sa kanilang wika at sa kanilang paniniwalang panrelihiyon. Para naman sa relihiyon at paniniwala ng mga taga-Kaulo, sa pagdating ng Islam noong 1500s, ang Kalagan ay nahati sa dalawang magkahiwalay na pangkat. Ang taga-Kaulo Kalagan as in U at ang taga-Kaulo Kalagan as in O. Kaya pagdating sa relihiyon ay may dalawang pangkat ang mga taga-Kaulo. Ang mga taga-Kaulo Kalagan as in U ay ang mga taga-Kaulong tumanggap na ng Islam noong 1500s nang dumating ang mga misyonerong Muslim. Habang isa pa, yung taga Kaulo, Kalagan, as in O, ay nanatiling animists na naniniwala sila na ang kalikasan, yung mga puno, bato, yung mga hayop ay may mga espiritu at kanila itong sinasamba. Marami rin silang kwento tungkol sa mahika, yung mga pangkukulam at mga supernatural na nilalang. Hanggang ngayon ay marami pa rin naman sa kanila ang sumusunod sa paniniwala ng kanilang mga ninuno, lalong-lalo na sa pagsamba sa kalikasan. Para naman sa wika at sistema ng pagsulat, ang mga taga-Kaulo, ang kanilang wika ay taga-Kaulo. Nagabahagi pa rin ng Austronesian at Malayo-Polynesian. At ito ay malapit rin sa Mandaya, sa Kalagan at sa Kamayo. At ang kanilang alpabeto ay binubuo ng mga sumusunod na letra. Kung makikita niyo dyan, mayroong patinig at mayroong katinig. At halimbawa ng kanilang salita ay para sa good, ito ay ang Medayaw, ang morning naman ay Muslim at ang day ay allow. Kaya kapag ito ay babasahin o ang good morning sa kanila ay madayaw na allow. Okay? Para naman sa kanilang hanapbuhay, ang pangunahing hanapbuhay ng mga taga-Kaulo ay pagsasaka, pangingisda at pangangaso dahil syempre malapit sila sa ilog at nakartira rin sila sa kabundukan. Para naman sa kanilang sining at kasanayan, isa talaga sa ipinagmamalaking sining ng mga taga-Kaulo ay ang paggawa ng banig, ng palayok at mga inukit na kahoy, na kadalasang may disenyo rin ng mga hayop, ng halaman at espiritu na pinaniniwalaan nilang nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Bukod dyan ay marunong din sila sa basket weaving, sa pagbuburda at paggawa ng alahas at kilala rin sila sa paghahabi ng tela mula sa abaka at ang kanilang mga kasuotan ay talagang may makakukulay na disenyo.
Para naman sa kanilang tradisyonal na kasuotan at palamuti, kung makikita natin ang mga tradisyonal na kasuotan ng mga taga-Kaulo, ito ay gawa sa abaka. Para sa lalaki, nagsusuot sila ng paniin. Para naman sa mga babae, ay nagsusuot sila ng malong at dagbay, yung mga telang may makukulay na disenyo. At mahilig din silang magsuot ng mga lahas mula sa kabibe, beads at kahoy. At narito naman ang mga tradisyonal na kasuotan at palamuti ng mga taga-Kaulo. Makikita nyo dyan yung mga makukulay nilang mga tela, mga disenyo, yung kanilang damit pang itaas at pang ibaba. Una na riyan ay ang paniin. Ito ay isang pang-itaas na kasuotan na gawa sa abaka na sinusuot ng mga lalaking kabilang sa mataas na uri ng lipunan. Ito ay sinusuot nila tuwing may espesyal na okasyon at habang ang buong panayan naman ay ang pang-itaas na kasuotan ng mga babaeng taga-Kaulo. Gawa rin ito sa abaka. Narito ang iba pa nilang kasuotan. Para sa mga babae rin, mga taga-Kaulo, ang kanilang tradisyonal na kasuotan ay ang band at tidas. Ito yung mga uri ng kamiseta ng babae. Ang malong at dagmay naman, syempre yun yung kasuotan nila para sa kanilang pang-ibaba. Kapasabay niyan, yung kanilang mga tradisyonal na pandekораsyong katawan tulad ng suwat. Ito yung parang suklay na sinusuot nila sa kanilang ulo. At yung balyog na kanilang mga kwintas. Ngayon, dumako naman tayo rito sa kanilang mga sibat. Ayon kay Coley, sa kanyang pag-aaral noong 1913, ang mga taga-Kaulo ay matatapang talaga na mandirigma. Noong panahon ng mga Espanyol at Amerikano, madalas talaga silang lumaban upang ipagtanggol ang kanilang lupa. At isa sa kanilang mga paniniwala rin noon ay dapat yung isang mandirigma, kailangan talaga nilang lumaban kahit isang beses sa isang taon. At kapag nanalo siya, sa labanan, ito ay pinagdidiriwang talaga ng buong tribo. At ang kanilang mga sandata, kung makikita niyo dyan, mga sibat, yung mga kutsilyo o balisong, gumagamit din sila ng pana at palaso, yung mga matutulis na kawayan, at saka kalasag o panangga. So, yan yung mga halimbawa ng mga sandata ng mga taga-Kaulo. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga paniniwala at iba pang kultura ng mga taga-Kaulo na ipipresenta ni Binibining Joanne. So this time, ipagpapatuloy ko ang talakayan tungkol sa mga taga-Kaulo people. So before I will proceed, actually yung mama ko is taga-Kaulo, and just like sa sinabi ni Eunice, kadalasan talaga sa mga taga-Kaulo ay nakatira sa Malita, Davao Occidental. So kung pupunta ka ng Davao Occidental, karamihan talaga sa mga nandoon ay ang mga taga-Kaulo. And doon din kasi naninirahan yung lolo ko. Actually, doon talaga ako pinanganak sa Malita, pero dito na ako lumaki. 2 years old pa lang ako ay dito na kami sa Davao. So, hindi ko talaga sobrang kabisado yung mga cultures and traditions nila. So, ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba yung mga practices, beliefs, yung mga food, ceremonies, and so on. So, alamin muna natin yung practices and beliefs nila. Alam nyo ba na ang mga taga-Kaulo ay naniniwala sa supernatural being? They believe kasi na ang lahat ng mga makikita sa paligid or sa kalikasan ay mayroong mga nakatirang espiritu na siyang sinasamba nila. For example, yung mga malalaking bato, yung mga puno, they believe na mayroong nakatira dyan na mga espiritu. Just like sa lolo ko, he is 90 years old. And when it comes sa pagiging animism nila, no, yung lolo ko kasi matanda na siya and naniniwala talaga siya na sa kalikasan meron talaga yang nakatira. Kasi nung pumunta kami doon, sinabi niya sa amin yung reason kung bakit ang lakas-lakas pa rin niya kahit na nasa 90 years old na siya. Sabi niya na ang may hawak daw ng buhay niya is yung nakatira daw sa may Indalugong. Indalugong, yun yung tawag sa malaking batas doon. Kumbaga, yun yung pinanggalingan ng batas, which is yung malaking puno. So, yun yung Indalugong. Yun yung sinasamba nila. Kasi talagang nakakausap niya raw sa panaginip niya yung espiritu na sinasamba niya. Yung lolo ko kasi, siya yung dato or chieftain sa kanilang lugar. And of course, pag dato ka, syempre, kinakailangan na malakas at matapang ka. So, yung lakas daw na mayroon siya ay galing daw sa espiritu na sinasamba niya. So, 'di ba? Doon ko lang na-confirm na mayroon pang ganyan sa ngayon. Yung sinasamba yung mga natural objects kagaya ng mga puno, mga bato, 'di ba? Now, aside sa kanilang beliefs, meron din silang rituals and ceremonies. So, yung rituals nila is rooted talaga sa kanilang animist belief. So, ginagawa nila yung mga rituals para sa mga sinasamba nilang espiritu para kumbaga pagbigyan sila sa kanilang kahilingan o mas mabibiyayaan pa sila.
So, isa sa kanilang ritual ay tinatawag na panubad-tubad. Ginagawa nila ang ritual na ito upang i-honor yung mga spirits and of course, para proteksyonan sila sa kanilang mga gawain. So, yung panubad-tubad, yung ginagawa nila is nag-offer sila ng mga pagkain, then nagdadasal sila. So, just like sa ginawa ng lolo ko nung bagong taon, no, nakita ko siya na meron siyang ino-offer tapos kinakausap niya talaga yung mga spirits. Pero yung in-offer niya is tabako lang. So, this is an example of panubad-tubad. So, kung makikita nyo dyan, mayroon silang ino-offer na manok kung saan they gathered together para i-offer sa kanilang sinasambang spirit ang manok. So, by this offer, they believe na kahit ano man ang hilingin nila ay diringgin ng mga espiritu na sinasamba nila. Isa rin sa kanilang ritual ay ang tinatawag na pamalugo or pamalas, na kung saan sa ritual na ito ay gumagamit sila ng mga halaman upang pagalingin ng may sakit and then sinasabayan nila yan ng prayers. So ito ay pinangungunahan ng balayan. So balayan yung tawag sa gumagawa ng ritual na ito. This is also an example of pamalugo. Hindi masyadong clear sa picture yung ginagawa ng balyan kasi wala na akong ibang mahanap na picture. Now, the last one is the edel. So, ang edel ang isa rin sa ceremonial dance ng mga taga-Kaolo. So, this is all about the story of death and revenge. So, ang unang papasok sa edel dance is yung mga babae na may daladalang torch. And then, susundan naman ito ng mga lalaki habang nagpapatugtog ng edel. Makikita sa larawan ng Edel Dance, and alam niyo ba na ang mga taga-Kaolo ay ginagawa nilang pa-contest ang Edel Dance? Sabi kasi ng lolo ko, noon raw palaging nananalo yung lola ko pagdating sa Edel Dance. So part na yon ng kanilang tradition. Ngayon naman ay dumako tayo sa kanilang traditional musical instrument. So ito yung example ng Edel instrument. Actually mahaba siya. And nakakita na rin ako nito sa lolo ko. Kumbaga, yung hawak na dalawang kahoy, yun yung parang pinapalo sa edel para makakreate ng sound. And ang lakas niya ha, in fairness, kahit ganyan lang yan. And then, habang pinapatugtog yan, ay mayroon namang sumasayaw. Isa rin ang mga ito sa musical instruments ng mga taga-Kaolo, gaya ng kubing, na gawa sa bambo at ang kudlong din. I think nakakita naman kayo ng kudlong, diba? Part din ng kanilang instrument is ang gong. Mayroon din ganyan ang lolo ko and kapag pinupukpok mo siya, talagang ang lakas ng tunog niya. Ngayon naman ay dumako tayo sa kanilang pagkain. So, ang kadalasan nilang pagkain since nasa bukirin na lugar sila is mga fruits and of course yung mga vegetables. Mayroon din silang tinatawag na sinigapuna kung saan ito ay piniritong yellow rice na maraming sili. Kasi yung mga taga-Kaolo is mahilig sila sa mga maaanghang na pagkain. Isa rin ito sa kanilang sikat na pagkain, ang lulob. Actually, nung pumunta kami doon, natikman ko na rin ang ginawa nilang lulob. Kumbaga, yung bigas, nilalagay nila sa dahon and then niluluto siya gamit yung kawayan. So, pagdating naman sa kanilang bahay, actually, nung pumunta kami doon ng mama ko, since first time kong bumalik doon, namangha talaga ako sa kanilang mga bahay. Kasi in fairness ha, concrete yung mga bahay nila doon. Though mayroong iba na gawa siya sa kahoy or kawayan, pero kadalasan talaga is gawa siya sa semento. As in concrete talaga and malaki yung mga bahay nila. So ito pala yung bahay ng lolo ko doon. And gaya nga ng sinabi ko sa inyo, kadalasan sa mga bahay talaga doon is mga concrete na. Now, when it comes to education, meron silang tinatawag na School of Living Tradition sa kanilang mga barangay. And mayroon din silang tinatawag na tribal, na kung saan doon sila nag-aaral. Now, pagdating naman sa kanilang political system, ito ay pinangungunahan ng dato or chieftain. Like yung lolo ko, siya yung dato doon sa kanilang lugar. Siya yung kumbaga tapang-tapangan doon. Talaga namang matapang yung papa ng mama ko. Kumbaga, siya talaga yung batas doon sa kanila. And aside from that, no, kapag dato ka raw, maaari kang mag-asawa ng kahit ilan as long as kaya mo siyang buhayin. And kapag nagustuhan ka ng isang dato, maaari ka raw niyang bilhin. It's either pera, kabayo, or mga baril. Kumbaga sa mga Muslim, 'di ba, ang tawag diyan is dore. Gaya ng lolo ko, yung lolo ko mayroon siyang 3 asawa. Yung una niyang asawa, yun yung mama ng mama ko. So yung natira na lang is yung 2 asawa niya. And alam niyo ba, ang bata-bata pa ng panghuli niyang asawa, I think nasa 40s pa siya. Tapos yung lolo ko, 'di ba, 90 years old na siya, Kaolo. So ito pala yung kuhang larawan nung pumunta kami sa lolo ko. At ito yung sinabi ko sa inyo na 2 natitirang asawa ng lolo ko. And alam nyo ba na ang mga taga-Kaolo, ang mga
pinapangasawa nila ay mga correlative lang nila. Kumbaga sa kanilang culture, maaari nilang maging asawa yung second cousin nila. So, hindi yun bawal kasi yun yung nakasanayan nila. Kahit magpinsan lang kayo, second cousin lang kayo, maaari pa rin kayong mag-asawa. At dito na nagtatapos ang aming talakayan tungkol sa mga taga-Kaulo people.